Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ginawang scapegoat ng Clippers itong si Chris Paul sa kanilang pag-i-struggle sa ngayon. Kaya ito'y kanilang tinanggal. Sabi ko nga sa ating nagdaang video ay hindi naman siya tuluyang tinanggal. Parte pa naman siya ng LA Clippers pero hindi lang siya gagamitin. Ngayon para siya'y makawala ay pwede nga siyang i-trade ng Clippers o sila ay mag-a-agree sa isang buyout. Ayon sa pinakalitas na impormasyon galing kay Shams ng ESPN, itong si Chris Paul daw at si Coach Ty Lue ay hindi nag-uusap sa mga nagdaang linggo na. Ito'y marahil napaka-vocal daw nitong si Chris Paul patungkol sa accountability sa kanilang kupunan. Pero definitely mga idol ay mali pa rin po ang ginawa ng LA Clippers dito. Ayon pa nga sa mga NBA fans, walang classness itong Clippers. Biruin nyo, itong si Chris Paul ay magre-retiro na sana pero mas pinili niyang bumalik sa Clippers para maglaro. Pero gaganituhin lang siya ng team na to. Luka Doncic hindi na muna makakalaro sa susunod na dalawang laban ng Los Angeles Lakers. Siya'y uuwi mismo sa Slovenia para masaksihan niya ang paglabas ng kanyang ikalawang anak. Importante para kay Luka ang magpakita ng suporta sa kanyang asawa at syempre mas importante na nandun siya sa tabi nito habang ipinapanganak nito ang kanilang anak. Samantala sa pinaka-latest na update naman kay Giannis, nag-uusap na sa ngayon itong si Giannis pati ang kanyang agent at ang kampo ng Milwaukee Bucks sa ikabubuti ng kanyang future. Sa ngayon kanilang tinitimbang kung saan nga ba mas nababagay itong si Giannis, kung manatili sa kanila o umalis na lamang. Sa ngayon mga idol, yan po ang kanilang binabalanse. One thing, seryoso na talaga itong si Giannis na umalis sa Milwaukee Bucks. Ayon naman kay Brian Windhorst ng ESPN, noong hindi pa daw nagsisimula ang NBA season ay nag-request na raw talaga ng trade itong si Giannis. Pero nilunok niya lang ang kanyang pride at kanyang papakinggan muna, kanyang titingnan muna kung ano ang resulta ng team na to sa season na ito. Pero somehow hindi nga ito umayon sa kanyang inaasahan, kaya ngayon ay desidido na siyang umalis sa Milwaukee Bucks. Inamin naman ni Seth Curry ng Golden State Warriors na mabigat ang pressure sa kanya, especially sa kanyang debut. Pero nabawasan ang pressure na iyon sa kanyang unang basket na inamin niya na hindi madali. Pagkatapos ng basket na iyon ay napanatag na itong si Seth Curry. Sa kabuuan, nagtapos ang kanyang laban na mayroong 14 points at nakapasok ng 2 tres sa kanyang 3 binitawan. So far, hindi na po talaga bad ang kanyang debut. Nagkaroon siya ng 14 points considering pa na si Spot Spencer, ang kanilang high-scoring player, ay mayroong 17 points. Ganon ang naibibigay ni Seth Curry sa isang kupunan, kaya magpapatuloy po yan sa kanilang susunod pa na mga laban. Para sa mga NBA Fast Break updates, tumuto ka lang dito. Maraming salamat po.